Ito ang Bayan Audio, opisyal na tinig ng Partido Komunista ng Pilipinas, tagapaghatid ng balita at pananaw ng revolusyonaryong mamamayang Pilipino. Sa isyu ng Ang Bayan, Disyembre 7, 2025. Maghanda sa susunod na yugto ng kilusang protesta laban sa korupsyon at pasismo ng rehimeng Marcos. Buhay ang diwa ni Andres Bonifacio, libu-libong Pilipino muling tumindig kontra korupsyon. Garapalang pandarambong ni Marcos sa kaban ng bayan. Nagpapalakas ang kabataang makabayan para sa digmang bayan. Koresponsal, edukasyon para sa komunistang paghuhubog ng mga mandirigma. Ikalimang theoretical na komperensya, pasismo sa pusod ng mga bansang imperialista. Palayain ang mga bilanggong politikal, palayain ang mga mariposa ng mapagpalayang kilusan. 4 na sundalo ng AFP napatay sa mga engkwentro sa BHB. Paghaharing militar sa isla ng Samar at Kalinga. Israel at US hinatulang may sala sa krimen ng henosidyo at ecocide. 2 araw na kalampagan ng katutubong Cordilleran sa NCR. Planong demolisyon sa Taytay, kinundina. Kabataan tutol sa Davao Bus Project. Sa isyu ng Ang Bayan, Disyembre 7, 2025. Editorial, maghanda sa susunod na yugto ng kilusang protesta laban sa korupsyon at pasismo ng rehimeng Marcos. Humigit kumulang 3 buwan ang itinagalang dumaang unang yugto ng kilusang protesta laban sa korupsyon at burokratang kapitalismo. Una itong sumiklab noong Setyembre at humantong sa pambansang koordinadong demonstrasyon nitong nagdaang Nobyembre 30. Bawat linggo sa pagitan ay may mga walkout at demonstrasyon ng mga estudyante sa mga universidad mula Hilagang Luzon hanggang sa mga syudad ng Kabisayaan at Mindanao. Sa iba't ibang komunidad, bayan, pagawaan, tanggapan at mga simbahan, nagrally at nagmarsya ang iba't ibang sektor na binuklod ng kumun na pagkasuklam sa korupsyon at bulok na sistema. Nagsimula sa iskandalo ng bilyon-bilyong pisong kickback sa maanumalyang flood control projects. Hindi naglaon, tumambad ang iba pang singsahol na anyo ng korupsyon sa gobyerno. Nalantad ang maanumalyang farm-to-market road at iba pang ipinatay yung mga infrastruktura. Nalantad din ang daan-daang bilyong pisong mga allocable sa pambansang budget at ilegal na paggamit ni Marcos sa pondo ng PhilHealth. Nagsimula sa panawagang lahat ng sangkot dapat managot at pagbatiko sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at mga kasabwat na kontraktor, kongresman at mga senador. Hindi nagtagal, sigaw ng mga kabataan at ng iba pang sektor, Marcos Duterte patalsikin, matapos mabunyag na mismong si Marcos ang haring mandarambong na nasa tuktok ng kabundok na nakaw na yaman at si Sara Duterte ang reyna ng korupsyon na naglustay ng daang-daang milyong pondo ng mamamayan. Usap-usapan ngayon ang pagtatayo ng pambansang konsehong pantransisyon upang igiit ang interes ng mga demokratikong sektor sa anumang ihahaliling gobyerno. Ang pagbaha ng protesta mula Setyembre ay maikukumpara sa makasaysayang mga pagdaluyong ng protesta sa bansa. Sa nagdaang mga dekada, ilang ulit sumiklab ang makapangyarihang mga kilusang bayan na 2 ulit nakapagpabagsak sa nakaupong presidente, Marcos noong 1986 at Estrada noong 2001. Dagdag sa mga ito ang makabayang pag-aaklas ng mga kabataan noong first quarter storm noong 1970 at mga welgang bayan noong 1989 hanggang 1990. Mga rally laban sa korap at rasistang rehimeng Arroyo at malawakang demonstrasyon kontra sa pork barrel noong 2013 hanggang 2014. Salamin ng malawak at malalim na galit ng taong bayan ang pagsiklab ng kilusang protesta. Ang mabilis na pagbulwak nito ay tanda ng kumukulong galit ng taong bayan sa walang awat na pagsirit ng presyo, pagpako ng sahod at pangkalahatang pagbulusok ng kanilang kabuhayan sa ilalim pa ni Duterte at lalo na mula nang maupo si Marcos. Lalong nag-alab ang galit ng bayan sa harap ng malawakang salanta mula Cebu hanggang Palawan, dala ng bagyo at mga bulok na proyektong flood control. Ang pagbulsa sa bilyon-bilyong pisong pera ng bayan ay gumatong sa hindi nawawalang pagkasuklam ng taong bayan sa magnanakaw na pamilyang Marcos. Nasadlak sa malalim na pampulitikang krisis ang rehimeng Marcos dahil sa pagragasa ng mga kilos protesta. Lalo itong nayanig ng ibunyag na tumanggap mismo si Marcos ng hindi bababa sa 25 bilyong pisong kickback o SOP kapalit ng mga proyektong pang-infrastrukturang ipinag-utos niyang ipasok sa budget. Sa tangkang tabingan si Marcos, ilang matataas niyang opisyal ang sinakripisyo at pinagbitiw, kabilang sa kanila ang pinuno ng gabinete na napangalanang sangkot sa anomalya. Binuo ni Marcos ang independenteng komisyon
para di umano mag-imbestiga sa mga anomalya, pero para lamang ikubli ang papel ng Malacanang sa korupsyon. Para magpasiklab at pahupain at ilayo sa kanya ang galit ng bayan, itinutulak ngayon ni Marcos na kasuhan at arestuhin ang ilang malalaking kontraktor at kilalang mga politiko. Umaastang anti-corruption si Marcos alinsunod sa payo ng imperialistang amo upang alisan ng hangin ang kilusang protesta kontra korupsyon. Katuwang niya ang ilang lider ng akbayan na todo ang pagsisikap na ilihis ang kilusang anti-korupsyon mula sa pagpapanagot kay Marcos at tabunan ang panawagan para sa kanyang pagbibitiw. Sa payo pa rin ng US, ipinag-utos si Marcos ang muling pagtataas ng sweldo ng mga sundalo at pulis sa layong ikonsolida ang kanyang kontrol sa AFP at PNP at mas mahigpit na magamit ang mga ito sa brutal na todo gera laban sa masa magsasaka sa kanayunan at pagsupil sa nagbabadyang pang paglawak ng mga protestang bayan sa darating na mga panahon. Matapos tuloy-tuloy na sumulong mula Setyembre, nasa yugto ngayon ng konsolidasyon ang kilusang protesta laban sa korupsyon at burokratang kapitalismo nang nagpapalakas at paghahanda para sa muling pagbuwelo. Hamon sa mga persang pambansa demokratiko na nasa unahang hanay ng kilusang protesta na maglagom at humalaw ng mga aral mula sa nagdaang 3 buwan. Hamon na patatagin at palawakin ang kanilang mga samahan, ibayong palaparin ang kanilang mga alyansa at pagtibayin ang paninindigan at determinasyong labanan ng korupsyon ng rehimeng US Marcos. Hamon sa kanilang tuloy-tuloy na maghanda sa susunod na yugto sa pamamagitan ng pag-abot at pag-organisa sa higit na maraming paggawaan, maralitang komunidad, paaralan at iba pang sentro ng populasyon sa buong bansa at paramihin ang mga aksyong protesta ng masa sa kanilang mga lokalidad. Hamon na palalimin ang pag-unawa sa burokrata kapitalismo sa iba't ibang anyo nito at sa mga ugat ng suliranin ng paghihirap ng bayan. Ilang ulit na palawakin ang alyansang anti-korupsyon at pahigpitin ang pagkakaisa laban sa paghahari ng mga Marcos at Duterte. Hamon din na ilantad ang mga pekeng progresibong lider at mga ultra-konserbatibo upang makabig ang masang kontra-korupsyon na nalilinlang at nilililis nila sa maling landas ng pagsumamo sa hari ng korupsyon. Hamon sa partido at mga revolusyonaryong pwersa na magpalakas sa gitna ng nagpapatuloy na malawak na kilusang anti-korupsyon ng taong bayan at paglaban sa pasismo ng rehimeng US Marcos. Ibayong palawakin ang lihim ng mga samahang masa upang tuloy-tuloy na pukawin at himukin ang malawak na masa ng sambayanan na isulong ang demokratikong revolusyong bayan bilang tunay na solusyon sa krisis sa harap ng labis na pagkapuot sa nagnanaknak na kabulukan ng buong reaksyonaryong estado. Napakainam ngayon ng sitwasyon para mag-recruit para sa bagong hukbong bayan at isulong ang digmang bayan sa kanayunan. Buhay ang diwa ni Andres Bonifacio. Libo-libong Pilipino muling tumindig kontra korupsyon. Muling nagmarcha sa lansangan noong Nobyembre 30 ang libo-libong Pilipino sa iba't ibang panig ng bansa para magprotesta laban sa nalalantad na malawakang korupsyon sa gobyerno. Kasabay ito ng paggunita sa ika-162 kaarawan ng ama ng himagsikang Pilipino na si Andres Bonifacio. Sa araw na iyon, umalingaw-ngaw ang mga panawagan ng bayan mula sa pagpapanagot sa lahat ng sangkot sa katiwalian, paglalansag sa mga dinastiya sa politika at pagpapabitiw sa poder sa presidente na si Ferdinand Marcos Jr., vice-presidente na si Sara Duterte at iba pang mga tiwaling opisyal. Sa pangunguna ng Kilusang Bayan kontra Kurakot o KBKK, mahigit 20,000 ang nagtipon sa Luneta Park sa Maynila para sa protestang Baha sa Luneta 2.0. Tinangka ng rehimeng Marcos na idiskaril ang pagkilos sa pagbabawal sa kanilang makapagtipon at makapaglunsad ng programa. Hindi napigil ng pananabotahe ang sigaw ng bayan para sa pananagutan at hustisya. Dumalo sa pagkilos ang iba't ibang mga grupo, puwersa at sektor kabilang mga manggagawa, magsasaka, maralitang lungsod, estudyante, kababaihan at taong simbahan. Tulad ng naunang idineklara ng KBKK, bukas nitong tinanggap ang iba't ibang mga panawagan ng mga grupo kabilang ang pagpapabitiw kina Marcos at Duterte at pagtatayo ng isang Transition Council. Libo-libo rin ang nagtipon sa protestang Trillion Peso March 2.0 na ginanap sa EDSA sa Quezon City. Pinangunahan ito ng Simbahang Katolika at iba pang mga grupo at partido na bumubuo sa Trillion Peso March Movement o TPMM. Bago ang pagkilos, sinikap pero nabigo ang KBKK na makipagkaisa sa TPMM para sa isang protesta sa Metro Manila. Hindi payag ang mga grupo sa TPMM, partikular na ang Akbayan,
nahayagang dalhin ng mga grupong nakapailalim sa KBKK ang mga panawagang tahasang nagdidiin kay Marcos sa pagkakasangkot sa sistemikong korupsyon. Labas sa Metro Manila, kumilos sa mga grupong alyado ng KBKK sa Baguio City, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Isabela, Tarlac, Calamba City, Cavite, Oriental Mindoro, Legazpi City, Naga City, Antique, Capiz, Aklan, Iloilo City, Bacolod City, Cebu City, Tacloban City, Davao City, Cagayan de Oro City at sa General Santos City. Naiulat rin ang mga misa, pagtitipon at marcha ng mga kaparian at lider ng simbahan kasama ang mamamayan na hindi bababa sa 86 na diocese sa buong bansa. Sa labas ng Pilipinas, umabot sa halos 2,000 Pilipinong migrante at mga alyado sa 30 syudad sa 23 bansa ang lumahok sa pandaigdigang pagkilos kontra korupsyon. Pinangunahan ng mga protesta ng kabubuo lamang ng KBKK Global. Step down kontra step up. Higit na tumining ang pagkakaiba ng panawagan ng mga grupo kaugnay sa pagpapanagot kay Marcos mismo. Tumatanggi ang akbayan, isa sa mga nangunguna sa TPMM, na kilalanin ang tindi ng korupsyon ni Marcos at sa halip ay nanawagan pa itong mag-step up siya sa paglaban sa korupsyon. Lubhang taliwas ito sa paninindigan ng KBKK na malaki ang pananagutan ni Marcos sa sistemikong katiwalian sa gobyerno. Nanawagan din ang akbayan kay Marcos na gawing prioridad ang anti-dynasty bill kahit pa ang pamilya nito ang pinakabangkaroteng dinastiya sa politika. Step down, bumaba ka na ang panawagan ng bagong alyansang makabayan o bayan bahagi ng KBKK kay Marcos. Ito ay para mabigyan daan ang isang malaya at masusing investigasyon laban sa korupsyon at harapin ang pananagutan sa kanyang mga krimen laban sa mamamayang Pilipino. Matapos ang protesta ng KBKK sa Luneta Park, pinamunuan ng bayan ang marcha patungong Mindiola para singilin si Marcos. Ipinanawagan ng grupo ang pagbibitiw ni Marcos sa Duterte. Panawagan nilang palitan sila ng isang National Transition Council. Tulad sa nakaraan, hinarangan sila ng libo-libong pulis at natulak na magprograma sa tapat ng University of the East sa Recto Avenue. Nakimarcha sa bayan ang mga puwersa ng Partido Lakas ng Masa, Buklura ng Manggagawang Pilipino at Sanlakas. Sa pagtatapos ng programa sa Recto Avenue, winasak ng mga reliyista ang effigy ni Marcos na may suot na korona at sash na may nakapintang bandila ng US. Garapalang pandarambong ni Marcos sa kaban ng bayan. Hindi maikakaila na si Ferdinand Marcos Jr. ang utak at pinakamalaking buwaya na dapat papanagutin sa malawakang korupsyon sa gobyerno. Sa nakaraang halos 3 buwan, tuloy-tuloy na nabunyag ang mga katiwaliang direkta niyang kinasasangkutan ng kanyang pamilya at pinakamalalapit na opisyal. Nasa bingit ng kamatayan ng ICI ang itinayo niyang komisyon para pahupain ang galit sa korupsyon at linisin ang kanyang pangalan. Katuwang ang kanyang mga opisyal sa mga kagawaran at kasapakat sa Kongreso at Senado, ibinalik niya ang sistema ng pork barrel fund sa anyo ng mga allocable. Kumupo siya ng bilyon-bilyong sariling pork barrel sa anyo ng confidential and intelligence funds at pondo para sa unprogrammed appropriations. Naharap siya sa mga anomalyang maaaring pagbatayan para siya ay i-impeach. Paggamit ng UA sa flood control. Nitong Disyembre, isiniwalat ni dating Justice Antonio Carpio ng Korte Suprema ang patunay ng ugat ng paglilipat ng pondong PhilHealth at mga maanomalyang proyektong flood control. Noong 2024, naging bahagi ng UA ni Marcos ang 60,000 bilyong pisong pondo ng PhilHealth na ibinalik sa gobyerno. Liban dito, inilipat din sa UA ang 170,000 pisong kita ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Ginamit ni Marcos ang UA na ito para pondohan ng palpak at ghost ng mga proyektong flood control na nagkakahalaga ng 170 bilyong piso at iba pa tulad ng Davao Bypass Road Project. Ayon kay Carpio, labag sa konstitusyon ang ginawang paglilipat ng pondo sa UA ni Ralph Recto, dating kalihim sa Pinansya at ngayon Executive Secretary ni Marcos. Nagdesisyon kamakailan ang Korte Suprema na iligal ang paglilipat at ipinababalik ang pondo sa PhilHealth. Kickback
smuggling at manipulasyon ng presyo. Mula Nobyembre 14, itong video ang inilabas ni Elizalde Co, dating kinatawan ng Ako Bicol Party List at pinuno ng komite sa budget sa Kongreso na nagsiwalat sa korupsyon ng pamilyang Marcos. Sa unang 3 video, isiniwalat ni Co ang pagputos sa kanya ni Marcos na isingit sa budget para sa 2025 ang mga proyektong nagkakahalaga ng 100 bilyong piso. Tinatayang kumobra si Marcos dito ng 25 bilyong pisong kickback. Ayon kay Co, nakapag-deliver siya ng higit 50 bilyong pisong na halaga ng katulad na kickback kina dating House Speaker Representative Martin Romualdez at Marcos mula 2022. Sa hiwalay na video, isiniwalat ni Co ang pagputo sa kanya ng anak ng presidente na si Representative Sandro Marcos na magsingit ng 50.9 bilyong piso sa mga budget mula 2023 hanggang 2025 para sa sarili niyang kickback. Sa isa pang video, idinawit ni Co ang asawa ni Marcos na si Liza Araneta Marcos sa malawakang smuggling ng bigas, isda at gulay. Aniya, pinigilan ni Araneta Marcos ang investigasyon noon sa Kongreso sa smuggling ng bigas at sibuyas. Ito ay para pagtakpan ang papel ng kanyang kapatid na si Martin Araneta na pasimuno ng smuggling at manipulasyon ng presyo ng bigas at mga gulay mula 2022. Allocable bilang bagong pork barrel. Mula 2022, isiningit ng rehimeng Marcos kasabwat ang mga kongresista at senador ang pork barrel sa budget sa tinawag nitong mga allocable o pwedeng ilaan. Sa simpleng salita, ang allocable ay itinakdang halaga na mapupunta sa bawat kongresistang pandistrito. Nakalakip ito sa National Expenditure Program ng Pangulo sa ilalim ng budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Makukubra ng isang kongresista ang kanyang allocable sa pamamagitan ng pagsumite ng mga mungkahing infrastruktura na babasbasan naman ng Pangulo. Sa investigasyon ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, lumabas na si Representative Marcos ang may pinakamalaking allocable, 15.79 bilyong piso. Mula 2023 hanggang 2025, pumapangalawa sa kanya ang kanyang tiyuhin na si Representative Romualdez na nakakopo ng 14.43 bilyong piso. Umaabot sa 1.2 trilyong piso ang kabuuang allocable na pinaghatian ng 254 na kongresista sa 14 na rehiyon sa nakaraang 3 taon. Laman pa rin ang budget para sa 2026 ang mga allocable. Naglaan ang Kongreso para sa sarili nito ng 400 bilyong piso. Pinalitan ng mga kongresista ang hiniling nilang mga proyektong flood control tungo sa mga proyektong farm to market road, irigasyon, classroom, mga pasilidad, pangkalusugan, pabahay at gusaling pampaliparan. Ito ay para iwasang matanggal sa budget ang kanilang pondo. May nakalaang ding 100 bilyong piso na non-allocable na tinaguriang free for all na pork barrel. Nagpapalakas ang Kabataang Makabayan para sa Digmang Bayan. Bilang pagdiriwang sa ika-61 anibersaryo ng Kabataang Makabayan noong Nobyembre 30, naglunsad ng pag-aaral, asembleya, rally at iba pang aktibidad ang mga balangay nito. Pagsisikap rin ito ng KM para pasiglahin ang kilusang lihim sa hanay ng mga kabataan upang palakasin ang paglahok nila sa revolusyonaryong kilusan. Pinalalakas ng KM ang sarili habang nangunguna ang mga kabataang Pilipino sa malawakang mga protesta kontra korupsyon sa buong bansa simula pa Setyembre. Hinihikayat ng KM ang mga kabataan na patuloy na palakasin ang kanilang sigaw at paglaban sa korupsyon at burokratang kapitalismo. Kasabay nito, inilinaw nila na ang tunay na pagbabago ay makakamit lamang ng mga kabataan at sambayanan sa pamamagitan ng Digmang Bayan. Pag-aralan ng Digmang Bayan. Sa Maynila, isang balangay ng KM sa isang kolehiyo ang nagtipon para talakayin ang akda ni Ka Amado Guerrero na ang mga partikular na katangian ng ating Digmang Bayan. Pinili nila ang akda para mapag-aralan ng Digmang Bayan na inilulunsad ng bagong hukbong bayan. Maunawaan ang mga partikularidad nito at mabatid ang pamamaraan ng pagsusulong nito mula sa isang yugto tungo sa isa pa. Napalalim nito ang pag-unawa ko sa Digmang Bayan. Pagbabahagi ni Ka Sharon, bagong recruit sa KM. Sa kabila ng uring pinagmulan ko, mas nasasabik ako ngayon na lumahok sa susunod na grupo ng mga estudyante na makikibahagi sa revolusyonaryong integrasyon, ayon kay Kalen. Sama-sama ring nanood ang mga miyembro ng KM ng dokumentaryo ng Sine Proletaryo na Buhay Komunista 2, nag-aral ng revolusyonaryong awitin na pagbati at nagbasa ng tulang Ang Guerrilla ay tulad ng Makata ng kasamang Jose Maria Sison. Nagtalakayan rin ang balangay hinggil sa paglikha ng revolusyonaryong sining at ang pagkakatulad nito sa sining ng gerilyang pakikidigma. Nagpahayag ng optimismo ang opisyal ng balangay na si Cases sa positibong ibubunga ng kanilang nailunsad na pagtitipon. Sana ay mabigyan kakayahan tayo ng mga talakayang ito na higit
pang pandayin ang ating mga sarili sa larangan ng ideolohiya, aniya. Higit umanong kinakailangan ito ng mga miyembro ng KM sa harap ng umiigting na pampulitikang sitwasyon sa ilalim ng Rehimeng Marcos. Mga rally, asembleya at OPOD ng KM. Sa kabila ng pasistang panunupil ng rehimen, mapagpasyang nailunsad ng mga balangay ng KM ang mga rally, asembleya at operasyong pinta Operation Dikit sa ilang lugar. Mahusay nilang pinlalo ang mga ito para matiyak ang kaligtasan sa seguridad ng bawat aktibidad. Noong Nobyembre 27 at 28 at Disyembre 5, naglunsad ng rally ang mga balangay ng KM sa Quezon City at Maynila. Bitbit ang bandila ng KM, nanawagan sila sa mga kabataan at mamamayang Pilipino na sumapi sa BHB at ialay ang lakas, talino at kakayahan sa pagsusulong ng Libang Bayan. Sa Metro Manila, 3 asembleya ng KM ang naisagawa noong Nobyembre. Samantala, nakapaglunsad ng OPOD ang mga balangay ng KM sa De La Salle University, Manila, DLS College of St. Benilde, University of the Philippines, Manila, at Polytechnic University of the Philippines sa Maynila. Ikinasara nito ng KM sa UP Los Baños, sa Calamba City sa Laguna, at sa UP Cebu. Sa Canada, iniulat rin ng isang balangay ng KM na kinabibilangan ng mga kabataang Pilipinong migrante at diaspora ang paglulunsad ng OPOD. Kabi-kabila rin ang pamamahayag ng mga balangay ng KM para ipagdiwang ang anibersaryo nito. Pinagpugayan nila si Kajoma, ang tagapangulong tagapagtatag ng KM, para sa kabangyamang aral na iniwan niya para sa mga kabataan sa pagsusulong ng Rebolusyong Pilipino. Kabilang sa mga naglabas ng pahayag ang mga balangay nito mula sa rehiyon ng Ilocos, Metro Manila, Negros Island, Panay at sa Laguna, Cavite at Cebu. Sa ating paglubog sa masa, mapangahas nating pandayin ang ating paninindigan. Tinatawag tayong kumawala na sa ating komportabeng buhay at kinasanayan. Higit na may saysay ang sakripisyo para wakasan ang bulok na sistema. Pahayag ng KM. Pagpapasigla ng edukasyong pampartido. Nakatuon ang kampanyang edukasyon ng nuntian sa pagbabalik-aral sa kasaysayan at mga saligang pagsusuri at linya ng partido. Pagtalima ito sa praktikal na gabay sa itinakda ng partido ng kilusang pagwawasto. Mula 2024, inilunsad sa unit ang regular at espesyal na mga kurso para balik-aralan ang mga kamalian at kahinaan at tinangin ang mga kasama bilang mga komunista. Kabilang sa mga kurso ang burokratismo, komandismo at liberalismo, iwasto ang pagkakamali at muling itayo ang Partido Komunista, maging abanteng elemento ng proletaryado, saligang batas ng partido at programa para sa demokratikong revolusyong bayan. Sinasabayan ang mga pag-aaral ng programang kolektibong basa at kolektibong talakayan o KBKT ng mga araling dokumento. Ito ay para mapamilyarisa ang mga mag-aaral sa nilalaman ng mga kurso. Nahikayat ito ang mga kasamang dating walang hilig sa pagbabasa o talakayan. Kapag nakakaligtaan, mismong mga mandirigma ang nagtatanong, wala ba tayong KBKT? Naging arawang aktibidad din ang rebokabularyo. Ipinakikilala at ipinaliliwanag sa aktibidad na ito ang mabibigat na mga termino, batas at signifikanteng personahe na nasa mga araling paksa kada araw. Tuwing dumarating, maagap na tinatalakay ang mga mensahe ng Komite Sentral at Komiteng Rehiyon sa mga anibersaryo ng partido at tukbo. Dinadalohan ang mga ito ng mga kadre at kasapi ng partido sa iba't ibang antas at pati ng revolusyonaryong masa. Pumapana sa mga kahinaan. Mahigpit na inuugnay sa konkretong revolusyonaryong praktika ng mga kasama ang mga pag-aaral. Hinuhugot ang mga halimbawa mula sa aktwal na karanasan ng unit at praktika ng mga kasama. Dahil dito, nagiging daluyan ang mga pag-aaral ng unifikasyon ng mga pagtatasa at paglalagom sa mga usaping kinaharap ng unit. Nahihikayat ang mga kasama na balikan ang sariling revolusyonaryong praktika sa panahon ng mga pag-aaral at gamitin itong gabay sa paglalagom sa sarili. Sa panahon ng mga talakayan, mas maluwag na naihaharap sa mga kasama ang mga kamalian at kahinaan ng mga individual. Maraming beses akong tinatamaan sa pag-aaral, sa mga dapat gawin at kung ano talaga ang ibig sabihin ng buong pusong paglilingkod. Ayon sa isang estudyante sa pagtatasa ng pag-aaral na pumaksa sa mga pamamaraan paano magpakahusay bilang proletaryado. Pagbaka sa empirisismo. Ang pagtataas ng praktika sa teoretikong antas ng mga kasama ay susi sa pagbaka sa empirisismo. Gabay ito sa mga pagtatasa at paglalagom. Layunin nitong magbunsod ng mas mataas na revolusyonaryong praktika. Sa mga pag-aaral, hinihikayat ang mga kasama na maging mas kritikal sa sarili at sa ibang kasama hinggil sa mga maling estilo ng paggawa. Malaki ang tulong ng mga ito sa pagbaka ng maraming individual at kolektibong kahinaan ng unit. Susi rin ang mga ito sa pagresolba ng mga tunggalian na nagmumula sa magkaibang ideya, praktika at estilo.
May mga tunggalian sa pagtutukoy ng tama at mali sa praktika, pag-iral ng empirismo at individualismo na tuloy-tuloy na binabaka ng unit ayon kay Carimundo. Sa tingin niya, may pag-unlad na sa mga tunggaliang ito. Unti-unti nang nagbabago ang mga maling gawi at praktika ng mga kasama. Mas mahigpit na ang unit sa pagpapatupad ng mga kaisahan, aniya. Theoretical na Komperensya 5, Pasismo sa pusod ng mga bansang imperialista. Matagumpay na idinaos ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP ang ikalimang internasyonal na theoretical na komperensya na may temang Pasismo sa ika-21 siglo sa pusod ng mga bansang imperialista. Isinagawa ito mula Nobyembre 28 hanggang 29 sa Utrecht, the Netherlands. Dinaluhan ng komperensya ng 125 individual mula sa 71 partido komunista at organisasyong masa. 20 sa mga partido at grupong ito ay nagsumite ng mga kontribusyon na tinalakay sa komperensya. Inialay ng NDFP ang komperensya sa alaala ni Louis Alandon, proletaryong internasyonalista at martir ng Rebolusyong Pilipino. Tumuntong ang 2 araw na komperensya sa theoretical at historical na pag-unawa sa pasismo mula sa mga sulatin ni Lenin, Stalin at Mao. Pinagtibay nito ang kahulugan ng pasismo alinsunod sa konsepto ni Georgy Dimitrov, isang komunistang Bulgarian na nagsilbing pinuno ng Communist International noong dekada 1930. Ani Dimitrov, ang makauring katangian ng pasismo ay nasa anyo ng hayag na diktadura ng pinakareaksyonaryo, pinakasobyunista at pinaka-imperialistang elemento ng kapitalismo sa pinansya. Katangian ng monopolyo kapitalismo na lugmok sa krisis, ang pagiging antikomunista, ultrareaksyonaryo at pagiging marahas sa pagsupil sa uring manggagawa. Tinalakay sa komperensya ang muling pagbuwelo ng pasismo dulot ng krisis sa pandaigdigang kapitalistang sistema, lalo matapos ang krisis sa pinansya ng 2008 hanggang 2009. Tinukoy nila ang mga manifestasyon ng pasismo at pasisasyon sa mga imperialistang bansa na nakatuon sa mga sumusunod. Una, pasisasyon ng burgis na estado. Pangalawa, paggamit ng AI o Artificial Intelligence at abanteng teknolohiya para supilin at lalong pagsamantalahan ng uring manggagawa. Pangatlo, pagtindi ng sobyunismo at reaksyonaryong mga ideolohiya. At pang-apat, pag-usbong ng mga pasistang kilusang masa. Ang pasisasyon ng burgis na estado ang proseso kung saan nahuhubaran ang burgis na liberal na demokrasya at nalalantad ang mas otoritarian at mapanupil mga hakbang tungong hayag na paghahari ng teror. Nagkaroon ng masiglang palitan tungkol sa interaksyon ng pasismo sa mga imperialistang bayan at sa mga neokolonya kung saan batayang katangian ng estado ang pasismo. Sa mga malakolonya, unang sinusubok at ipinatutupad ng imperialismo ang mga eksperimento sa paggamit ng terorismo ng estado. Ginagamit nito ang programang kontrainsurhensya, ayudang militar at manipulasyon at mararahas na panunupil sa mga mamamayan. May partikular na talakayan sa natatanging karanasan ng Ireland na nagtuturing sa sarili bilang kapitalistang malakolonya at Palestine, isang okupadong bansa. Sa mga kilusang mapagpalaya ng mga bansang ito, magkasanib ang antipasista at anti-imperialistang paglaban. Tinukoy ng komperensya bilang kagyat na tungkulin ng proletaryo ang pagtatayo ng palabang mga organisasyon para tapatan ang binuong palabang mga organisasyon ng mga pasistang kilusan. Nagbigay ang mga kasama mula sa mga imperialistang bansa ng mga halimbawa ng mga konkretong antipasistang paglaban. Inilahad nila ang mga aral mula sa kanilang gawaing masa, mga advokasya, pagtatanggol sa sarili at pag-oorganisa sa loob ng mga unyon, partido, organisasyon at kilusan. Idiniin nila ang pangangailangan ng pagtatayo ng malawak na antipasistang nagkakaisang frente ng mga manggagawa at ibang demokratikong sektor. Anila, ang pagtatayo ng alyansang ito ay nangangahulugan ng pagtatakwil ng sektaryanismo at konserbatismo habang mapagbantay sa mga sosyal-demokrata at iba pang oportunistang elemento. Batid nilang integral ang pamumuno ng proletaryo sa nagkakaisang frente sa pag-uugnay ng mga pakikibakang masa sa pagpawi ng ugat ng pasisasyon. Susi ang pamumunong ito sa pagbuwag sa monopolyo kapitalismo at diktadura ng burgesya. Kumbinsido ang mga kalahok mula sa mga imperialistang bansa na kailangang itayo ang matatag na partido ng mga manggagawa.
kailangang ipatupad ang mga operasyong kakumbina ang mga gawaing hayag para makatagal sa harap ng mga pasistang atake at kamtin ang mga tagumpay para sa uring manggagawa. Kailangan ding higit na palawakin ang pagkakaisa sa mga pakikibaka sa puso ng mga bansang imperialista at mga malakolonya. Nagtapos ang komperensya sa isang maiksing kultural na programa na may temang mula sa Palestine hanggang Pilipinas, wasakin ang makinang pandigma ng US, kasabay ng paggunita sa International Day of Solidarity with the People of Palestine. Sa madaling salita, 500 piso, budget pang Noche Buena na sapat raw para sa 5 kataang pamilya ayon sa Department of Trade and Industry. Inabot ito ng katakot-takot na batikos at tinawag ng mga gagawa at maralita na lutang at nakakainsulto. 27.3% tinaas ng presyo ng mga pagkain pang Noche Buena mula 2011 o 2.3% kada taon, pinagkunan Business World Noche Buena Index. 25 taon na ang People's Liberation Guerrilla Army, armadong bisig ng Communist Party of India Maoist noong Disyembre 2. 27. Website ng mga alternatibong media, organisasyong masa at iba pang mga pinag-utos ng korte na iyan block o gawing accessible ulit sa publiko. Kinatigan ng korte ang petisyon ng bulatlat, isa sa mga ipinasara na ang ginawang pag-block ay pagsasensor at labag sa kalayaan sa pagsasalita, pagpapahayag at pamamahayag. 17.56 na trilyong piso na ang utang ng Pilipinas noong katapusan ng Oktubre 2025, mas mataas ng 10% mula 16.2 trilyong piso noong Oktubre 2024. 10.8 bilyong piso, pondong pang-ayuda sa ilalim ng ATN at 1.2 bilyong piso ayuda ng aksyon ang inihalin tulad sa mga flood control ghost project dahil di ito natatamasa ng mga migranteng Pilipino. 120.5% ang bed occupancy rate o BOR o bilang ng pasyente kada 100 kama sa mga ospital sa Pilipinas. Vulnerable ang mga may sakit at mga gawang pangkalusugan dahil sa pagsisiksikan sa mga ospital, tanda na nasa krisis ang sistemang pangkalusugan. 17. Cold storage facility na itinayo noong 2022 at nagkakahalaga ng 20 milyong piso kada isa ay di magamit dahil sa palpak na disenyo at konstruksyon. Palayain ng mga bilanggong politikal, palayain ng mga mariposa na mapagpalayang kilusan. Taon-taon, kada Nobyembre 25, ginugunita ang International Day for the Elimination of Violence Against Women o IDEVAW. Pakilala ito sa pagkamartir ng babaeng magkakapatid na Mirabal na pinapastar ng Estado ng Dominican Republic noong 1960. Pinag-utos doon ng diktador na si Rafael Trujillo ang pagpatay sa magkakapatid na sina Patria, Minerva at Maria Teresa dahil sa kanilang paglaban. Ang mga magkakapatid, kilala bilang mga mariposa sa kanilang bansa. Kabilang sa nagtatag ng anti-diktaturang kilusang 14th of June. Naging simbolo sila ng anti-diktaturang pakikibaka ng Dominican Republic at maging sa ibang bansa. Ang kanilang kamatayan ng isa sa naging mitya sa pagbagsak sa diktaturang Trujillo 6 na buwan matapos ang pagpaslang. Tulad ng mga kapatid na Mirabal, libo-libo ang kababaihan sa Pilipinas ang ginagamit ng kanilang talino, lakas at buhay upang labanan ang pasismo ng Estado, ipaglaban ng karapatan ng kababaihan at buguhin ng lipunan. Tulad sa mga Mirabal, karahasan din ang tugon sa kanila ng Estado. Biktima sila ng pag-aresto, pagdukot, detensyon, sexual na pang-aabuso, sablitang pagkawala at pamamaslang. Karahasan na di makatulungang pang-aaresto at detensyon. Kabilang sa biktima ng karahasan ng Estado ang mga kapatid na Banhawan. Inaresto si Fatima, organisador ng Gabriela Youth ng 85th Infantry Battalion noong Agosto 2024 sa Santa Elena, Camarines Sur. Pagkalipas ng ilang buwan, inaresto si Pauline ng 59th Infantry Battalion noong Abril 26. Pareho silang ipinailalim sa pisikal at mental na torture ng militar. Sina Fatima at Pauline ay ilan lamang sa daan-daang kababaihang biktima na pang-aresto at pagdukot sa ilalim ng rehimeng US Marcos. Batay sa tala ng grupong karapatan, mayroong 676 bilanggong politikal sa bansa kung saan 164 ang inaresto sa ilalim ng rehimeng Marcos. Sa mga bilanggo, 146 dito ay kababaihan. Nakapagtala naman ng ang bayan ng 63 kaso ng pag-aresto ng kababaihan. 3 sa mga ito ay may kasamang bata o sanggol ng inaresto, at 5 sa kanila ay buntis. Karamihan sa mga inaresto ay mula sa Negros 14, sumunod sa Bicol 10, at Southern Tagalog 9.
Target ng estado ang mga kabataang kababaihan na pinili mag-organisa at maglingkod sa hanay ng mga manggagawa, magsasaka, mangingisda at katutubo. Kabilang dito sina Amanda Echanis, Michelle Campos, Evelyn Acevedo, Charis Banyes, Lovane Erica Espina, Sofia Almonte at Andy Magno. Sila ay iligal na inaresto, dinukot at ikinulong sa kampo ng militar at ipinailalim sa mental at o physical na torture bago ipinasa sa kapulisan para ikulong. Sinampahan sila ng mga kaso katulad ng illegal possession of firearms and explosives, homicide, murder at paglabag sa Anti-Terrorism Act. Target ang vulnerableng kababaihan. Sadyang tinatarget din ng mga buntis o kapapanganak lamang na pinaghihinalaan nilang pulang mandirigma o asawa ng pulang mandirigma. Maging ang sanggol ay hindi ligtas sa pagdukot ng mga militar. Noong Enero 13, 2021, bandang alas 2 ng umaga, pinasok ng mga sundalo mula sa 79th Infantry Battalion ang bahay ni Edwin at Marlene Madin sa Barangay San Fernando, Talisay City, Negros Occidental at tinukot ang nooy 2 buwang sanggol na si Baby Marks Cairo Salino. Ginamit na hostage ng AFP ang sanggol upang merasahin ang kanilang mga magulang na miyembro ng bagong hukbong bayan na mag-surrender. Hanggang sa kasalukuyan ay pinagkakaitang ni SWD ang kustodya ni Baby Marks sa kanyang lolo at lola ayon sa utos ng AFP. Sa pag-igting ng pang-ekonomiya at politikang krisis sa bansa, mas tumitindi ang karaasang naranasan ng kababaihan. At sa pag-igting na ito, tiyak na mas dadami pa ang kababaihang titindig upang mawakasan ang feudal, patriarchal at burges dekadenteng sistema. Ayon sa makabayang kilusan ng bagong kababaihan, 65 taong matapos paslangin ang magkakapatid na Mirabal, lalo pang naging mas makabuluhan at mahalaga ang revolusyon. Tanging sa armadong paglaban ng may sosyalistang perspektiba ang nananatiling mapagpasyang landas para wakasan ang karahasang nakabatay sa kasarian hanggang sa ganap na paglayan ng kababaihan. 4 na sundalo ng AFP napatay sa mga enkwentro sa BHP. Napatay ng bagong hukbong bayan o BHP ang 4 na sundalo ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa magkahiwalay na enkwentro sa Samar at Occidental Mindoro. Sa panimulang ulat, hindi bababa 2 sundalo ng 8th Infantry Division ang napatay sa armadong aksyon ng BHP sa Barangay Babaklayon, San Jose de Buan, Samar noong Disyembre 3. Sa Occidental Mindoro, 2 sundalo ng 76th Infantry Battalion ang napatay sa enkwentro sa Sitio Balite, Barangay Lumang Bayan, Abra de Ilog noong Nobyembre 26. Maraming iba pa ang naiulat sa nasugatan sa mga sundalo. Samantala, noong Oktubre 28 ay 3 tropa ng 62nd Infantry Battalion ang napatay sa enkwentro sa BHP sa Barangay Quintin Remo, Moises Padilla, Negros Occidental. Sa pagkatalo nito, nagpaulan ng bala ang 62nd Infantry Battalion at napatay ang isang 6 na taong gulang na bata. Paghaharing militar sa isla ng Samar at Kalinga. Sa Samar, simula Nobyembre 22 ay militarisado ang mga barangay Geregnan, Marcos, San Miguel at katabing mga komunidad sa Gandara. Bunga nito, mahigit 100 residente ng barangay Marcos at San Miguel ang napilitang lumikas sa kanilang mga bahay. Nagpataw rin ng hamlet ang militar at pinigilan ang pagpunta sa bukid at paghahanap buhay. Sa Northern Samar, naglunsad ng aerial bombing at pag-strapping ang 8th ID sa Barangay Nipa, Kalapag noong alas 2 ng madaling araw ng Nobyembre 29. Nagdulot ito ng matinding takot sa mga residente. Sa Kalinga, walang tigil ang operasyong combat ng 103rd Brigade sa mga barangay sa Pinukpok kasunod ang mga enkwentro nito sa hukbong bayan noong Nobyembre 21. Nagkampo ang mga sundalo sa mga sentrong komunidad na nakaaapekto sa kabuhayan at seguridad ng mga mamamayan. Noong Nobyembre 30, hinalugog ng mga pulis ang bahay ng tagapagtanggol ng karapatang tao na si Elma Awingan Tuazon sa Barangay Kawagayan, Pinukpok. Sinugod ng 20 pulis ang kanyang bahay sa paratang na kumukupkop ng sugatang mandirigma ng BHP. Sa ibang bahagi ng bansa, naitala ang mga kaso ng pag-aresto, panununog at panggigipit ng militar. Sa Navotas City, inaresto ng mga pulis ang kontra-demolition leader kababaihan na si Jane Alfabete noong Nobyembre 27. Sa Negros Occidental, sinunog ng 15th IB ang bahay ng magsasakang si Carmelita Olgasan sa Barangay Linao noong Nobyembre 28 sa paratang na taga-suporta ng buong bayan. Samantala, patuloy ang panggigipit ni Warden J. Superintendent Crisirel Awe sa mga bilanggong politikal at ibang preso sa kulungan sa Bagos City. Nagprotesta ang mga bilanggo at pamilya para labanan ito noong Disyembre 3.
Sa Masbate, ninakaw ng 2nd IB ang 8 kalabaw at baka ng mga magsasaka sa lupang AAA sa Kawayan, Masbate noong Nobyembre 27. Bago nito, ninakaw rin ng mga sundalo ang mga alagang hayop ng mga magsasaka sa mga barangay sa bayan ng Mobo, Milagros at Luzon. Hindi naglulubay ng mga pagkilos. Bago at pagkatapos ng Nobyembre 30, tuloy-tuloy ang paglulunsad ng KBKK ng mga Black Friday protest at iba pang pagkilos. Tampok noong Nobyembre 21 ang pambansang walkout ng Youth Rage Against Corruption. Nagmarcha ang 1,500 kabataan sa Menjola sa araw na iyon. Kinabukasan, magkahiwalay na aktibidad ang inilunsad ng Seniors Contra Corakot at ng mga siklista bilang protesta. Noong Nobyembre 28, isang pambansang sit-down strike at protesta ang pinangunahan ng Alliance of Concerned Teachers Philippines. Nakiisa sa aktibidad ang mga guro sa higit 400 pampublikong paaralan sa 14 na rehiyon sa bansa. Israel at US, hinatulang may sala sa krimen ng henodisyo at ecocide. Nagtapos ang International People's Tribunal o IPT on Palestine na ginanap noong Nobyembre 22 hanggang 23 sa Spain sa hatol na may sala ang Zionistang Estado ng Israel at ng mga kasabwat nitong gobyerno ng US, UK, Germany, France at iba pa sa mga krimeng henodisyo at ecocide. Noong Nobyembre 29, nagkaroon ng pagtitipon ang mga grupong mga Palestine sa pangunguna ng Philippines-Palestine Friendship Association para talakayin at pagtibayin ang hatol ng IPT. Sinundan ito ng maiksing pagkilos sa harap ng University of the Philippines, Manila kung saan ginanap ang pagtitipon. 2 araw ng kalampagan ng katutubong Cordilleran sa NCR. Idiniklara ng mga katutubo mula sa Cordillera na matagumpay ang 2 araw ng kalampagan sa pambansang kabisera na inilunsad nila noong Nobyembre 25 at 26. Layunin ng kalampagan ng ipabatid sa mga ahensya at kagawaran ng gobyerno, gayon din sa Kongreso, ang mga hinaing ng mga katutubo mula sa rehiyon. Pinangunahan ng kalampagan ng Cordillera People's Alliance. Planong demolisyon sa Taytay, kinundena. Nang protesta sa harap ng munisipyo ng Taytay Rizal ang mga residente ng mga sitsyong Sapanggodi at Siwang ng Barangay San Juan noong Nobyembre 26 upang manawagan ng dialogo sa lokal ng gobyerno at kondenahin ang bantang demolisyon sa kanilang lugar. Pilit na kinamkam ng Santa Lucia Corporation at ni Cristina Robles ang kanilang kinatitirikan. Kabataan, tutol sa Davao Bus Project. Nagprotesta ang Anakbayan SMR noong Nobyembre 24 sa Davao City para ipanawagan ng pagbabasura sa peking modernisasyon at kontramamamayan ang Davao Bus Project o DBP ng lokal na konseho ng Davao City. Ipinipilit ang proyekto ng Asian Development Bank kasabwat ang Pamilyang Duterte sa syudad. Layunin ng proyekto na lusawin ang gumaganang sistema ng transportasyon sa Davao na binubuo ng mga moderno at tradisyonal na jeep, tricycle at bus. Popondohan ang DBP ng 54 bilyon na utang mula sa ADB. Para sa tuloy-tuloy na balitaan at talakayan, bisitahin ang website ng PKP at ang bayan sa www.philippinerevolution.nu.